Hi mga ka-friendships! Mayang adlaw sa tanan! Kamusta na kayo lahat mga ka-friendships? Na-miss you ba? Ang ganda ng lola ninyo! Nako, pagpasensyahan niyo na mga friendships ha, na kung magkikita ulit tayo sa video na to at hingi ulit ako sa inyo ng kunting oras na panoorin ng ating video mula simula hanggang dulo dahil mga friends, alam kong worth it at sulit ang inyong panonood sa video na to at sana mga friendships, ibigyan niyo na sa akin. Huwag niyo lang skip ang lahat ng mga ads na dumadaan sa ating video. Para naman sulit din ang aking pag-vlog ngayon. Alam niyo ba mga friends, kung anong oras nag-vlog tayo for today's video? Nako mga friendships, alas 4 pa. Yes, 4:30 a.m. Kaya narinig niyo bang background natin? Ang ingay ng mga manok, nagtitilaok dyan. Diba? Patunay yan. Super aga tayong nag-vlog. Kasi ang video din bago rin ito, mga friends, yung previous video din natin, ako, ang aga rin, alas 4 din. Kaya narinig talaga ninyo, ang kalaban at kompetensya natin kapag nag-vlog tayo ng super duper aga, mga friends, ay yung tiktilaok ng mga manok, ang ingay nila. Pero mas okay ganito lang, ganitong oras. Kasi ang kalaban natin dito or kompetensya natin ay mga manok lang. Pero pag hapon na kasi, tanghali, ganun, ingay na, mga sound na, video, okay? So, mas delikado yon sa ating channel kasi mag-copyright tayo ng YouTube. Naku, napaka-strict pa naman ng YouTube na to. Mga ka-friendships, alam kong may idea na kayo kung ano ang pag-uusapan natin sa ating content ngayong sa araw na to, sa video na to. Kasi alam ko sa iba sa inyo ngayon dito sa atin, na nanonood ngayon, ay nabasa o kaya nakita yung post ko sa FB page. Alam nyo ba, mga friendships, no? Kwento ko lang sa sender natin. Yung mga revised questions na TRF na to na galing sa DO na yan ay na-send to sa akin last Monday pa. Kailan ba yun ng Monday? May 13. O diba? So, ano nga araw ngayon? Wednesday na ng madaling araw. So, 15. Hindi ko agad siya nagawa ng video mga friendships kasi naku, super busy na talaga ang lola niyo mga friendships kaya super, always stress ng lola niyo sa gawa ng forms. Pero, naku nag-enjoy ako sa paggawa ng mga forms, pag-comply ng lahat ng mga requirements. Kasi mga friends, lalo na ako grade 6, na-assign ako sa grade 6 level. So, mauuna kami parati sa computation ng grades, gawaan lahat ng mga forms, sa exam, mauuna kami parati. Kasi grade 6 graduating yung mga bata. So, uunahin lahat. Sunod yung mga grade 6 kinder, gano'n, pag elementary. Tapos yung mga ibang grade levels, 1 to 5, susunod sila gano'n. So mga friendships, kaya wala tayong ibang oras din talaga mag-vlog at saka pagpasensya nyo ako nung malilate minsan. Pero sisikapin ko talaga mga friendships na mai-post ko yung video na sagot sa mga TRF questions ng division ninyo bago mag-exam kayo. Kasi sa division na to, mga friendships, ang exam daw ninyo o nila ay sa May 17 Friday. O di ba may 2 days or 3 days pa kayo, o 2 days, mag-review kayo. O di, so, okay na yun. At least mga friends, makakuha tayo ng idea pa din on how to answer questions na gano'n ang question sa division natin, di ba? So, saan division ba to, Sir June? Alam ko may idea na kayo. Halata naman, di ba, sa title natin, halata din sa thumbnail ng ating video na kung saan galing to. Pero, mamaya mga friendships, sasabihin ko yung buong pangalan ng division na to. Mamaya hanggang dulo ng video. Kaya, nako, panoorin niyo ang video natin hanggang dulo kasi doon ko sabihin kung saan division ito. Pero alam ko may idea na kayo kasi halata naman sa ating mga sa title. At alam kong may idea na kayo nasa comment section ang mga sagot natin. Yes, nasa comment section ng ating video nakapin ang answers natin. Pero hiling ko sa inyo mga friendships na mamaya nyo na tingnan, screenshot, copy and paste pagkatapos ng video nito. Alam mga friendships, sa totoo lang, wala talaga akong boses. Naubos talaga sa kakasigaw ko ng bata.
At saka sakit din sa lalamunan dito mga friends. O kaya, meron akong katabi nitong tubig. May tubig tayo kasi may ubo din ako para anytime uubuhin tayo, may panglaban tayo sa ubo tubig. At alam niyo ba kung anong laman ng anong ito? Palamig din ito. Kasi mga friends, super init talaga. Ngayon nga nag-vlog na tayo, pinagpawisan agad ako. Kasi hindi din ako nag-electric fan, nag-ceiling fan, kasi mga friendships, wala tayong noise remover, kaya hindi pwedeng maingay. Ingay na nga yung mga manok natin, iingayan pa natin dagdagan. So, kawawa naman kayong manood at sakit sa tainga, no? So, madami nang maingay. So, mga ka-friendships, mayroong four revised questions ang division na to. And babasahin ko lang yung revised question and then yung sagot natin. Mga ka-friendships, yung revised question number 1, yan yung objective 6. Pag number 2, objective 7. Pag number 8, objective 3, objective 8, 4, objective 9. At mga friendships, huwag kayo talagang masyadong aasa sa sagot natin sa questions ninyo. Hindi ko kasi so sure kung talagang 100% ito. Kasi ito ay sakali lang. At least ready kayo. Ang mas maganda ka pa din i-advise ko sa inyo ay aralin pa din ninyo yung original objectives at questions and answers para kahit anumang mangyari, kung hindi man ito at baguhin ulit nila, at least alam nyo pa din kung paano sasagutan ang questions. Kasi hindi yan sila lalayo mga friendships sa pag-revise ng questions doon sa original objectives and questions. Kaya mga friendships, nasa comment section din natin ang mga video links ng mga original answers natin from the original and actual TRF questions. Nasa comment section din. Panoorin nyo din yan para makakuha din kayo ng idea. Pwede din kayong mag-aral sa ibang revise na mga questions natin para sa mga ka-friends natin na nanonood ngayon na hindi taga dito na division. Pwede nyo pa din itong maging reviewer. Pero ang advice ko, huwag kayong aasa sa mga revised questions. Yes, nakakatulong yan kasi almost the same nga lang din, di ba? Para matuhog nyo agad at ma-shoot sa banga ang sagot niyo, diretso kayo sa original objectives, questions, and answers para mas madali ninyong maintindihan kung ano nga ba. Kasi ngayon, ang lahat ng revise, naku, pare-pareho lang naman din pinaikot-ikot lang nila tayo. Pero doon at doon pa din niya kukuha sa objectives na yun. Kaya kung naintindihan niyo yung yung objective 6, objective 7, objective 8, objective 9, naku, alam ko mga friendships, hindi kayo mahirapan sa pagsagot. Kaya ngayon, simulan na natin. Ito ay SDO, starting letter S. 3 words siya kasi may del sur, ganon. And then, ang revised question ng Objective 6 ng mga friendships ay, how do you practice inclusion in the teaching profession to maintain a safe learning space for children coming from diverse cultures? Share culturally responsive teaching practices that tailor the context you teach or the process you use for teaching to meet the needs of each student. So, ang sagot nito mga friends ay nakasummarize na din. So, pero mga friends feel free kapag gusto nyo i-revise, i-edit, may sarili kayong idea. Ang importante lang naman dito for me sa akin mga friendships, no? Nalaman nyo yung questions ninyo and then makakakuha kayo ng thoughts, ideas, or insights dito sa sagot natin. So, hindi ko naman talaga ina-advise na kokopyahin nyo. Pero kung kopyahin nyo, walang problema yon. Pero if you have better idea dito sa sagot natin, then walang problema yun mga friendships ha. So, ang sagot natin, in the teaching profession, practicing inclusion involves incorporating diverse perspectives into the curriculum, creating a welcoming environment for all students, and adapting teaching methods to suit various learning styles.
To maintain a safe learning space for children from diverse cultures, I will, so ito yung mga sumusunod mga friendships, yung dapat kong gawin or actions na para masagot natin yung question na yon. Alright, so I will include diverse cultural perspectives in my teaching materials. So, such as using literature, history, and examples. So, kapag nagtuturo tayo mga friendships, try to adapt or use yung mga iba't ibang mga learning materials na pwede natin gamitin or styles, techniques, methods for diverse learners mga friendships. Okay? Or yung mga na nakakatulong para sa kanila. So, such as yung literature, history, and examples that reflect the backgrounds of our students. Okay? So, foster respect and understanding among students by encouraging open discussions about cultural differences and similarities. So, this helps create a sense of belonging for all students. So, let us tailor or I will do um, review, ganon, my teaching methods to accommodate different learning styles, and then language and abilities within the classroom. So encourage mga friendships, collaborative learning activities that allow students to share their unique perspective and learn from the another. And I will engage in ongoing professional development to enhance my cultural competence and teaching strategies to be better or to better meet the needs of our diverse learners. So, yun yung dapat natin gawin mga friendships kapag pasensyahan niyo na mga friendships na kasi pag umiinom ako, ibig sabihin malapit na ako uubuhin. So para maharang yun, inom tayo ng tubig. Okay. So by incorporating these culturally respective teaching practice, I can create an inclusive and safe learning environment where all students feel valued and respected. Okay? So, doon tayo sa revised question ng Objective 7. Social media become one of the influential tools. Ito mga friendships ng question na to, nung nagsagot ako kagabi nito mga friendships, parang inisip ko, ito yung para to sa mga nag-viral ngayon ng mga teachers na ginagawa nilang buhay ang social media, yung nagagalit na teacher. So, hindi ako naniwala noon na hindi niya alam na naka-live siya. Hindi ako naniwala noon. Hindi ako naniwala. At kung ano man, sige, let's say din na sige, baka lang totoo. Bakit mo pa pinost? 'Di ba? Yun talaga ang mali doon eh. Kaya mga friendships, kung tayo man ay nagtuturo na sa public school, maging maingat talaga tayo, dobling ingat. So, bakit mo naman nag-live, 'di ba? Bakit mo naman wag mong gawin niyan content ang students mo. Kapag gusto mo maging vlogger, and then maghanap ka ng ibang content na maganda, hindi yung iba, hindi ako galit, hindi ako bitter, hindi ako hater sa mga content creators na ginagawang content ang students. Ang akin lang kasi, nasaan na yung yung privacy ng mga bata. Mga bata, ginagawang content, yung may vlogger din na, yung bakla na ang mga sagot ng mga tunog lang, mga sound lang, mga response ng bata, pero hindi pa din yung maganda. Content pa rin, bata pa din yun. Yung may nag-content creator din na namimigay na pagkain, maganda yung content niya, pero kaya lang ng mga mukha ng bata nakikita, 'di ba? So, kung gusto mo mamigay ka ng hindi kailangan ng mukha, ganon, 'di ba? So, pwede mong i-update ang mga followers or mga subscribers kung paano ka nakatulong sa mga nakapagbigay ng tulong sa mga bata.
picture or video, pwede, kahit isang video pwede. Ang iba kasi ginagawa ng content na eh. Di ba? So ito yung ano, alam niyo kasi, ginagawa nilang hanap buhay, yung hindi kasi alam ng mga bata, no? Ang mga content creators kasi, kumikita siya sa ano, sa video. Kaya, hindi magandang gawing content mo parati ang bata. Hindi yun maganda. Kasi ginagawa mong hanap buhay ang klase mo, ang mga estudyante. Yun kasi ang hindi alam ng mga parents ng mga bata din eh. Pinapayagang maging content ang bata, anak nila, para daw makilala. No, hindi maganda. So, ito yung question na number 2. Maganda siya, kaya mga friendships, ito talagang sagot natin dito from my heart talaga, from the heart. Okay, so, social media become one of the influential tools in modern education. However, modern day learners and teachers use this platform as a public life domain. So, as an educator or teacher, how can you maintain professionalism in both your private, public, and social media life? So, what ethical principles with you consistently? So, sa mga bata, hayaan nyo na yan sila. Nasa control pa rin natin yan eh, na tago ang cellphone, gamitin lang kung kailangan, or kukunin ng teacher, ilagay sa CP rack kung meron, o kaya ipalagay sa bag nila para mas safe din, para mawalang cellphone. 'Di ba? Kasi kung mawala din yan, teacher na din magbabayad. So, sa bag na nila, basta iwasan na lang ang paggamit. At gusto kong mapasa yung batas na yun, yung may batas na, pinag-usapan sa Malacanang or sa Senado na magkaroon ng batas pagbabawal ng cellphone sa mga bata pagdala sa school. Gusto ko yun eh. So, ngayon, pero kaya ang teacher hindi pwedeng pagbawalan kasi alam niyo maaali ka sa cellphone kapag nasa public school ka na maka-friendship. Bakit? Nako, ka-partner mo cellphone. Kailangan mong mag-check parati sa mga GCs sa cellphone mo kasi turo ka ng turo dyan eh. Hindi mo alam na may mention ka na sa GC. Kaya kaming mga, ako, natutunan ko yan. Wala pa ako 1 taon sa public pero maka-friendships, minuto nag-check ng cellphone kasi principal namin o kaya mga ibang mga masters dyan, master teachers o sino man, always nagme-message sa GC. Kailangan kang updated parate. Ito yung sagot natin mga friendships sa number 2. So, to maintain professionalism in both private and social media life, as a teacher or educator, I will consider the following ethical principles. Number 1 is separation of personal and professional life. I-separate mo talaga yan. Kung may personal life ka, sa'yo lang yon. Personal mo kasi yung pagiging vlogger eh. Hindi naman yan ano. Ang trabaho. Pag nasa school, trabaho. Kapag may mga bata, hindi yan nandyan para gawin mong content. Ito lang masasabi ko sa iba nating mga ka-friendship na content creators. Please, iwasan yung mga ganyang content. Maawa kayo sa bata. Hindi lang din, hindi ako naiinggit dahil kumikita kayo dyan. Marami kasing mga views din yung mga batang content. Pero, hindi niyo ba naisip na sa kumikita kayo ang ginagamit nyo ay bata? Diba? So, explanation natin dito ng konti mga friendships. Create boundaries between your personal and professional accounts. Use privacy setting to control who can view your personal post. Okay, ako kasi, ang dami kong accounts, madami kong platforms, pero yung personal kong account para yung sa trabaho ay para lang yun doon. Kasi yung FB page natin na June Gula-Gula TV, para yun sa public, para yun sa ating dito, sa YouTube natin, di ba? So, tulad ito, YouTube, para yun sa lahat. Kaya ang content ko dito ay sa bagay, mix naman din ito, TRF, lesson plan, pero may mga content ako data bata, pero tinigil ko na kasi hindi din maganda, di ba? Okay, number 2, think before you post. Pag-isipan doble, kung nakakapanakit ba to ng ibang tao, kung ano ba to, kung para ba to sa lahat, sino matatamaan, please review muna bago natin i-click. So before sharing anything online, consider how it might be perceived by students, parents, or colleagues. Avoid posting content that could be considered offensive, inappropriate, and
and professional. So yun, maka-friendships. Ang ganda. So number 3, maintain confidentiality. So respect the privacy of students and colleagues by not sharing confidential information or discussing specific cases online. Yan. Tumpak ganner na yan. Number 4, promote positive and constructive content. Share educational resources, insights, and positive experiences. So related to teaching, maintain a professional online presence. Number 5, engage thoroughly. So when interacting with others, mga friendships, on social media, engage in respectful and professional conversations even when discussing controversial topics. Yung mga nag-online classes, so mga teachers and students, dapat maging maingat tayo sa ating mga salita dahil hindi natin alam yung ibang students dyan ay nagre-recording. Teachers, ibang educators na nag-online seminar, webinar, classes, use talaga or think talaga before ka salita. Compose yourself muna. Discuss ka lang related to your topic. Do not use examples unrelated to your topic. And huwag kang magalit, magsisigaw sa klase mo kasi online. Hindi natin alam na may estudyante dyan nag-recording and then i-post nila. Then instant viral tayo. 6, continually self-reflection. Regular reflect on your online presence and conduct to ensure that it aligns with the professional standards and ethical principles. Okay? So number 3, revise questions, objective 8 to maka-friendships. So learners coming from different communities manifest different capacities, behaviors, and attitudes, making the classroom more complicated and making teachers more conscious of the different principles, discipline, measures. So what positive discipline practices will you use to ensure safe learning space for learners despite the differences of attitudes and behaviors? So how do you maintain positive attitude in the face of adversities and challenges in teaching profession? So need to cite specific examples. So ito yung sagot natin mga friendships. To ensure a safe learning space for learners, different attitudes and behaviors, positive discipline practices, I will implement the following. So ito yung mga sinasabi ng mga friendships ay hindi kailangan na isagot nyo din lahat. Kumuha lang kayo ng 3, 4. Well, kung kayang i-memorize lahat, then mas maganda, mas okay yan. Pero kung i-familiarize na lang yung iba, ganyan. Kasi, lalo na, exam ninyo is Friday na, so May 17. Good luck mga friends sa galingan ninyo. Naku, huwag nyo ko ipapaya sa ito yung content. Kung dahil nandito na, naku, itodo nyo na, mga ka-friendships, i-perfect nyo na ang TRF. 25 points, ang maximum points makuha natin dyan. At ang demo, good luck, galingan ninyo, 35 yun. Demo TRF pa lang, naku, bawing-bawi na kayo. Makapasok na kayo sa cut-off points. 50 points ang cut-off. Super konti lang. Kaya mga friendships, nako, huwag na kayo magmukmuk dyan, bumawi na kayo, huwag yung isipin, wala akong education kasi wala pa akong masteral, wala akong teaching experience kasi bagong graduate, kakapasa ko lang sa board. No! It's not the reason para hindi ka makuha, hindi ka ma-hire. Galingan mo sa demo, ipakita mo na kahit bago ka pa, o kaya yung may edad na kasi minsan may mga matanda na din, ipakita nyo na deserve nyong hired, magbigyan ng plantilla sa public, ha? Ka-friendships, bawi. Sa demo kasi talagang kailangan kasi ang targeting natin sa demo is mapapawaw natin ang mga COT observers. At sa TRF din, kailangan mapa-thumbs up sila, magalingan sila sa iyo kasi ang ganda ng sagot, diba? So, sana pa ako dito? Okay. Clear expectations. Number 2, positive reinforcement. Number 3, restorative practices, conflict resolution skills, and individualized support. So, bawat itong 5 mga friendships, mayroon siyang konting explanations. Kayo na ang
tingin na sa comment section, pero mamaya na. So, concluding statement natin dyan mga friendships ay maintaining a positive attitude in the face of adversity and challenges in the teaching profession can be achieved through resilience, self-care, and growth mindset. So, for example, in a situation where a student consistently displays disruptive behavior in the classroom, a teacher can approach the issue with empathy and patience. Kailangan ng mahabang pasensya. Yung mga nagtatantrum, kasi maka-fresh kung nasa public tayo, hindi tayo, huwag tayong kampante na wala tayo dyan mga sped class. Kasi minsan, lalagyan tayo ng, nasa regular class tayo, pero lagyan tayo ng sped class. Kasi maka-friendship for mainstreaming yun. Kailangan nilang matuto yung mga sped na bata para ma-imitate nila yung behaviors ng mga normal or regular students. Okay? So, by understanding underlying reasons for the behavior and working collaboratively with students to address it positively, the teacher can maintain a positive attitude and foster a supportive learning environment despite the challenges. Okay. So, last revised question tayo, number 4. Ito ay objective 9. So, what are your strengths as a teacher in terms of context delivery and use of pedagogies? So, what are the needs you see in yourself to improve your teaching competencies? How will you address these needs to become competent in teaching profession? Okay, so mga friendships dito, hindi ako talaga nagbigay ng specific na strength ko kasi kayo ang nakakaalam sa sarili niyo. Kaya mga friendships, nakalagay dyan na give your own strengths as a teacher. Kayo na. Tapos, ngayon, ang nilagay ko ito is general insights kung paano mo ma-improve yung galing mo, yung competencies natin mga friendship as educator. As an educator. So, to improve teaching competencies, one may consider mga friendships. Meron tayong 5 dito. Pili lang kayo. Continuous professional development. So, mag-attend kayo ng mga seminars o kaya mag-enroll kayo sa graduate school, mag-MA, mag-PhD, gano'n. Ang dami naman mga online seminars or webinar series, gano'n. Attend kayo mga friendships. So, mayroon tayong explanation dyan, kayo na bahala dyan, nasa comment section mamaya na. Number 2, reflective practice, then collaboration, feedback and evaluation, self-awareness, and growth mindset. Yung 5 na yung mga friendships, may condition explanation, discussion, nasa comment section. So, ang concluding statement natin dito, by addressing these needs through the combination of professional developments, reflection, collaboration, feedback, and growth mindset educators can enhance our teaching competencies and become more effective in the teaching profession. So mga ka-friendships, yun yung sagot natin. At isa-shoutout muna natin si Ma'am bago natin in-end ang ating video. Shoutout kay Ma'am and thank you so much sa paghatid sa TRF questions ng division ninyo. At Ma'am, good luck sa TRF exam. Sana itong content na to na sagot natin ay makakatulong sa pagsagot din. At sana ito din mismo ang question. Kasi mga fresh, wag tayo super duper aasahan na ito baka biblame niyo ako. Iba naman ang question doon. Hindi kasi natin masabi. Yes, ito legit ito. Galing to sa legit sender. Pero kaya lang, aralin pa din natin ang original TRF answers. So nasa comment section ninyo mga video links. Kailangan may mga ideas din kayo doon kung paano atakihin, paano simulan, paano sagutan, paano i-compose ang sarili mo to answer questions. Basta wag lang kayong kabahan. Kasi kapag kabahan kayo maka-friendships, nako, doon na tayo matatalo. Ma-mental block na kayo, makakalimutan nyo na pati jowa ninyo. Kaya wag kayong kabahan. Agawin ko yung jowa nyo, nakalimutan nyo yun na yun, di ba? So, thank you so much. Nako, mag 30 minutes tayo, half an hour tayo sa video na to. Pero tingin ko sulit naman, di ba? So, thank you so much mga friendships. Alam ko, hinihintay nyo ko sa division to. Yes.
Ang questions natin ay galing sa Division of Surigao del Sur. Yan mga ka-Frenchies. So thank you so much sa pagsama sa video natin hanggang dulo. At mga ka-French, huwag niyong kalimutan, giguma kumutanan. See you sa ating next video. Anong division ulit yon? Division of Surigao del Sur. Bye!